sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig ninyo at sa inyo na rin po, Papa Dudut. Just call me Cisco. Nasa early 30s, isang call center agent na nakabase sa isang company dito sa Quezon City. Anyway, sisimulan ko ang aking kwento noong nasa college pa ako nang makilala ko ang isang babae na nagngangalang Abby. Papa Dudut, hindi ko direktang niligawan si Abby. Pero madalas na lumalapit ako sa kanya kaya naging close din kami. Pasimple ko din siyang niligawan sa pamamagitan ng pag-aaya sa kanya na lumabas para kumain. O di kaya ay manood ng sine. Pero hindi ko sinabi kay Abby. Na like ko siya. Hanggang sa isang gabi. Sinusundan mo ba ako, ha? Sit ako kay Abby nang mapansin ko siyang nasa likuran ko. Actually, simula pa lang na umalis ako sa bahay ay ramdam ko na may sumusunod sa akin. At napagtanto kong si Abby yon nang mapalingon ako at agad siyang nagtago sa katabing poste. Ang hindi niya alam ay kita pa rin siya kahit na magtago pa siya. Lumabas siya sa poste at agad niyang itinanggi ang akusasyon ko. Hindi Hindi kita sinusundan. Deny pa niya. Hindi nga. Panunubo ko sa kanya. At bakit naman kita susundan, Aber? Siyempre gusto mong malaman kung saan ako pupunta. Sagot ko naman sa katanungan niya. Excuse me, masasayang lang ang panahon ko kapag sunundan pa kita. Natatawang tanggi niya. Natawa na lang din ako kasi ang cute ni Abby ng mga sandaling yon. Lalo na kapag mainhin siyang tumatawa. Siya nga pala, natanggap mo ba yung load na pinasa ko sa iyo kanina? Tanong ko sa kanya. Oo naman, 50 pesos. Tamang-tama sa only text at only calls ko para sa 2 araw. Masayang sagot niya sa akin. Ayan ha, sinusuplayan na kita ng load para naman kapag kinulit kita sa text, hindi ka magreklamo na walang load. Sabi ko sa kanya habang natatawa pa rin sa cuteness ni Abby. Oo na, mag-reply na ako sa mga text mo sa akin. Pero nahihiya pa rin ako sa iyo kasi ang dami mo nang pinapasang load sa akin. Ang sabi pa ni Abby. Wow, mahiya rin pala, pangaasar ko. Che, excuse me, ikaw ang kusang nagpapasa ng load sa akin. Hindi ko naman sinasabi sa iyo na pasahan mo ko, ha. Depensa niya. Pero Cisco, thank you ha. Ayan ha, baka naman sabihin mo na hindi ako marunong magpasalamat. Wika pa niya. Alam mo Abby, natutuwa talaga ako sa iyo. Halos mamula na yata ang mukha ko sa kakatawa. Wow ha, mukha ba akong stuffed toy para matuwa ka? Sabihin na nating kamukha mo si Big Bird. Biro ko. Lalong natawa siya sa sinabi ko. Buisit, ayan ka na naman ha, inaasar mo na naman ako. Anyway, may iba tayo. Bakit mo pala ako madalas kulitin sa text ha? Sabihin na nating namimiss kasi kita. Lalo na yung kapilyahan mo. Kaya ayun, pag-amin ko. Nakita kong kinilig si Abby sa sinabi ko. Talaga? Sabi pa niya sa akin. Bakit ka kinikilig dyan? Panunubo ko sa kanya. Wala lang, kinikilig pa rin niya ang sagot sa akin. Alam mo, may napapansin ako sa'yo. May gusto ka sa akin, oh. Siyempre in denial si Abby.
Naku ha, huwag kang asyumero, sabi niya sa akin. Bakit sinabi sa akin ni Ray na may gusto ka daw sa akin? Todo deny pa rin si Abby kahit labas sa ilong ang kanyang sinasabi. Hoy, tumigil ka. Huwag kang gumawa ng usap ha. Pagkatapos noon ay nag-blush na si Abby. Sus, in denial ka pa pero deep inside, alam kong patay na patay ka sa akin. Napapailing ngunit natatawa kong balik sa kanya. Total naman tayo lang dalawa dito sa labas magpakatotoo ka na no? Ano? May gusto ka sa akin no? Huwag ka nang mahiya Abby. O sige aamin ako. What if sabihin ko sa iyo na gusto nga kita? Pabebeng pag-amin ni Abby sa akin. Di wow. Wika ko pagkatapos ay tumawa ako ng malakas. Yun lang sasabihin mo? May konting inis at disappointment na sabi sa akin ni Abby. Anong gusto mo? Magtatalon ako sa tuwa? Nako, ayaw kong magmukhang timang. Wika ko sabay tawa. Hinampas naman niya ako ng malakas sa braso. Ay nako, ewan ko sayo. Pangit mong kabanding. Wika pa niya habang ako ay halos lumuwa na noon ang esophagus sa kakatawa. Oo Papa Dudut, si Abby na ang gumawa ng first move. Kaya naging mag-boyfriend-girlfriend kami. Okay naman ang naging relasyon namin noong una. Sweet kasi akong tao kaya madalas ko siyang lambingin. Ganon din naman siya sa akin noong una. Kaso'y hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagbabago sa pakikitungo ni Abby sa akin. Naging selosa siya at madalas niya akong pagbintangan na ng bababae. At dahil sa madalasang pagtatalo namin noon ay unti-unting nanlamig sa akin ang girlfriend ko. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang nakipaghiwalay sa akin si Abby. Siyempre nasaktan ako Papa Dudut at halos masira ang buhay ko kakahabol lamang sa kanya. Pero kahit kaunting limos ng pag-ibig ay hindi na niya ako pinagbigyan. Hello Cisco, wika ni Abby sa kabilang linya. Kumusta ka na? Malungkot kong tanong sa kanya. Pero imbis na sagutin niya ako ay binalikan lang niya ako ng mga tanong. Bakit ka ba napatawag? At paano mo nakuha yung bago kong cellphone number? Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso kasi kung babasehin ang boses niya, para bang ayaw niya akong makausap. Hindi na mahalaga yun Abby. Nasaan ka na? Tanong ko na lamang sa kanya. Naramdaman ko naman ang iritasyon sa boses ni Abby. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla na akong magsalita. Alam mo sobra na akong nangungulila sa iyo Abby. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya at halos maiyak pa nga ako noong mga sandaling yon. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ba nakipaghiwalay na nga ako sa iyo? Naiinis niyang sabi sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Hindi ko pa rin kasi matanggap na nakipaghiwalay ka lang sa akin ng ganun lang Abby. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin ang lahat. Samantala ay huminga muna ng malalim si Abby bago siya kalmadong nagsalita. Okay sige, pagtatapat ko na sa iyo. Nakipaghiwalay na ako sa iyo kasi may mahal na akong iba. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sino Abby? Si Tino, yung best friend mo. Na-realize ko na siya talagang mahal ko at hindi ikaw. Sagot niya sa akin. Boyfriend kita noon pero nakipagrelasyon ako kay Tino. Kaya huwag ka nang umasa pa na magkakabalikan tayo. Hindi kita mahal. Masaya na ako kay Tino kaya nakikiusap ako Cisco. Huwag mo na akong guluhin pa ha. Dagdag pa niya. Napakasama mo Abby. Minahal naman kita. Hindi naman ako nagkulang sa'yo. Bakit nakuha mo pang lokohin at paasahin ako? Umiiyak kong wika. Patawarin mo ako Cisco. Anong magagawa ko kung si Tino ang pinili ng puso ko na mahalin? Matuto ka sanang magparaya Cisco.
Alam ko na makakakita ka pa rin ng babaeng mas nararapat sa pagmamahal mo kesa sa akin. Lalo lamang akong nasaktan sa mga sinabing yun ni Abby. Sana hindi na lang kita naging girlfriend kung sasaktan mo lang pala ako. Ipagdarasal na lang kita na sana'y mahanap mo ng babaeng magpapabago ng buhay mo. Ang sabi pa ni Abby. Pagkatapos noon ay ibinabana niya ang telepono. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig kaya hindi ko makakalimutan ng buong gabi na kung saan ay umiyak ako noon dahil sa labis na pagdadalamhati. Papadudot masakit isipin na pinagpalit ako ni Abby sa best friend kong si Tino. Halos magunaw ang mundo ko noon at galit na galit. Yun ang nananaig sa puso ko. Sinubukan kong kalimutan noon si Abby pero nabigo ako nung una. Kaya napabayaan ko noon ang sarili ko at bumagsak ako sa ilang subjects ko na kinukuha ko sa kolehiyo. Samantala'y dumating ang isang babaeng magpapalimot sa sakit na nararamdaman ko sa pag-ibig. Walang iba kundi si Selena. Nireto siya sa akin ng kaibigan kong si Kervin kung saan ito mismo ang nagset ng blind date namin ni Selena. And to make the story short, after the successful date ay naging textmates kami ni Selena. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na ligawan siya. After 1 month, sinagot naman niya ako. Oo, papadudot, si Selena ang naging panakipbutas ko. Samantala, sa gabi ng party ng kaibigan kong si Donna, ay isang paghaharap ang nangyari. Cisco, narinig kong tawag sa akin ng isang pamilyar na boses. Paglingon ko ay tumambad sa akin ang palapit ng si Abby. O Abby, nandiyan ka pala. Gulat kong tanong sa kanya. Si Tino. Lumabas saglit si Tino. Hinihintay yung mga kaibigan niyang imbitado sa birthday ni Donna. Sino yung kasama mo kanina? Girlfriend ko, Selena ang pangalan niya. Sagot ko sa kanya. May girlfriend ka na pala. So ano, masaya naman kayo? Usisa pa niya sa akin. Oo naman Abby, siya ang ideal girl ko. Mas masaya ako sa kanya kaysa nung tayo pang magkarelasyon. May halong bitterness na sagot ko naman sa kanya. Buti naman at nakahanap ka na rin ng babaeng para sa'yo. Sabi na lang niya sa akin. Alam mo Abby, mabait ang Diyos. Mahal niya ako. Hindi niya ako hinayaang masaktan ng matagal dahil sa ginawa niyo sa akin ni Tino. Kaya eto agad niyang binigay ang isang babaeng higit pa sa'yo. Sabi ko pa sa kanya. Samantala'y nakita ko naman ang kalungkutan sa mukha ng aking ex-girlfriend. Cisco, I'm sorry. Huwag kang mag-alala, matagal na kitang pinatawad. Sabi ko na lamang sa kanya. Pero ang totoo, meron pa akong sama ng loob sa kanya na hindi mawala-wala sa puso ko. Mamayang kaunti ay lumapit na sa akin si Selena at doon ay pinakilala ko si Abby sa kanya. Lumapit din si Tino para samahan ang kanyang girlfriend. Cisco, long time no see. Kumusta ka na? Sarkastikong bati sa akin ng aking dating kaibigan. Ayos naman ikaw. Kumusta na ang traidor? Sarkastiko ring tanong sa kanya. Tumawa naman si Tino. Anong sabi mo? Ako traidor? Narinig ko naman ang bulong ni Abby sa kanyang boyfriend. Tino, please. Huwag mo nang patulan. Hanggang ngayon galit ka pa rin sa mundo. Ang alam ko, babae lang ang nagbibitir-bitiran. Kung sa bagay, para ka nga palang babae. Balik sa akin ni Tino. Deep inside ay nagalit ako sa sinabing yon ng dati kong kaibigan. Gusto ko nga basagin ang mukha niya pero nagtimpi lamang ako dahil ayaw kong masira ang birthday party ni Donna. Kaya naman nagdesisyon na lamang kami ni Selena na umalis na lamang at nagpaalam sa birthday celebrant. Habang nasa taxi naman ay may sinabi naman sa akin ng aking girlfriend. Galit ka pa rin sa ex-girlfriend mo? It means hindi ka pa nakaka-move on sa kanya, tama ba? Napalingon naman ako kay Selena dahil sa kanyang sinabi. Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ako tanga, Cisco.
Alam ko na bitter ka pa rin sa dalawang yon hanggang ngayon. Sagot niya sa akin. Oo, aaminin ko galit ako sa kanila. Pag-amin ko. So it means hindi ka pa rin nakaka-move on. Conclusion niya sa akin. Naka-move on na ako kay Abby. Wala na akong feelings para sa kanya. Depends ako naman. Then why are you acting like that? Look, habang inoobserbahan kita, I know nagsiselos ka pa rin. Obserbasyon sa akin ni Selena. Niligawan mo lang ba ako para maging panakipbutas? Ano sis ko? Tama ba ako? Diretsahan pa rin niyang tanong sa akin. Hindi kita ginawang panakipbutas. Pagtutol ko. Kung ganun bakit parang lumalabas? Na kaya mo lang ako niligawan para ipakita sa kanila na hindi ka nasasaktan. But actually nasasaktan ka pa rin sa ginawa nila sa'yo. Sis ko, am I not enough? Hindi pa ba sapat yung ginawa ko? Yung binigay kong pagmamahal sa'yo para makalimutan mo na yung ex mong yan? Napatingin naman ako sa aking girlfriend at aaminin kong nararamdaman ko rin ang sakit sa side niya. Selena, hindi kita pa nakipbutas. I really love you. Kaya lang ako ganito dahil kay Tino. Sa kanya ako galit pero si Abby wala na akong pakialam sa babaeng yon. Maniwala ka. Ikaw ang mahal ko and I appreciate all the things you've done for me. Hindi kita kailanman ipagpapalit kay Abby o kahit na sinong babae. Believe me, Selena. Believe me. Paninigurado ko sa kanya. Papadudot, aaminin kong naging bitter ako ng mga panahong yon. At kahit na may girlfriend na ako ay nasasaktan pa rin ako sa tuwing nakikita ko si Abby at Tino na sweet at magkasama. Oo, deep inside ay mahal ko pa rin si Abby. At hindi sapat ang pagkakaroon ko ng panakipbutas para makalimutan ko siya ng tuluyan. Samantala nang makatapos ako ng kolehiyo ay agad naman akong nakahanap ng trabaho. Naging busy na ako pagkatapos noon at dahil sa hindi ko naman talaga mahal si Selena ay napabayaan ko lamang siya at ang ending ay naghiwalay din kami ng girlfriend ko dahil wala kaming panahon sa isa't isa. Samantala makalipas ang 5 taon, nang dumalo ko sa isang party ay hindi ko inaasahan na muling nag-cruise ang landas namin ang taong hindi ko na hinangad pang makita. Ang tagal din nating hindi nagkita, Cisco. Ang laki ng pinagbago mo ha. Lalo kang gumagwapo. Puri pa sa akin ni Abby. Salamat ha. Ikaw rin naman gumanda ka. Puri ko naman sa kanya. Kumusta na nga pala kayo ni Tino? Matagal na kaming hiwalay ni Tino. Malungkot niyang tugon sa akin. Talaga kailan pa? Curious kong tanong. Siguro ng 1 taon pa. Ikaw, kumusta na kayo ni Selena? Agad naman akong sumagot. Hiwalay na rin kami ni Selena. Kagagaling ko rin sa recent breakup. Pareho pala tayong hindi naging successful sa kanya-kanya nating relasyon. Huwag mo nang ipaalala yun. Nagmumukha lang tayong kawawa. Sabi ko na lamang sa kanya. Alam mo ba? Natanaw na kita kanina pa mula doon sa kinakatayuan ko kaso nahihiya ako at saka deadma ka lang sa akin. Baka kasi galit ka pa sa akin kaya ganun. Maya-maya sabi niya sa akin pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Ano ka ba? Wala nang dahilan pa para magalit ako sa iyo. 5 years na ang lumipas kaya't limot ko na yun. Sabi ko na lamang sa kanya. Pagkatapos noon ay nanaig ang ilang segundong katahimikan sa aming dalawa. Maya-maya hindi na nakatiis si Abby sa katahimikan naming dalawa kaya muli siyang nagsalita. Pero alam mo ba Cisco? Pinagsisihan ko yung ginawa ko sa iyo. Nagkamali ako ng desisyong ipagpalit kita kay Tino. Inakala ko kasi na si Tino yung lalaking para sa akin pero nagkamali ako. Sa huli niloko lang din niya ako at saka hindi rin naman ako naging masaya sa piling niya. Pero kung sakaling hindi mo ako hiniwalayan para kay Tino, magiging masaya kaya tayo? Curious kong tanong. Siguro,
Bakit hindi natin subukan na bigyan ng sarili natin ng second chance? Mungkahi pa ni Abby sa akin. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? What if magkabalikan tayong dalawa? Suhestyon niya sa akin. Papadudot ganon si Abby. Diretsahan siyang magsalita bukod sa malakas talaga ang confidence niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa nang aminin niya sa akin na gusto niya ng second chance na muli naming buuin ang nasira naming relasyon dati. Ang tanong mahal mo pa rin ba ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Oo sis ko, pag-amin niya sa akin. Ikaw ba? Nagbuntong hininga na lamang ako bilang sagot sa kanya. Wala na ba akong pag-asa na magkabalikan tayo? Seryosong tanong niya. Abby, hindi naman sa wala na tayong pag-asa pang magkabalikan. Yung tungkol dun sa second chance, pinapaubaya ko na lang yon sa tadhana. Tanging sagot ko na lamang sa kanya. Samantala pagkatapos ng eksenang yon ay tila pinaglaruan kami ng tadhana ni Abby. Madalas kasi kaming magkita ng aksidente kaya naging close ulit kami. Naging magka-textmate ulit kami hanggang sa nagkayayaan ng lumabas para mamasyal. Hindi nga nagtagal ay niligawan ko ulit siya and after 2 days ay nagkaroon na ulit ng second chance sa amin. Nang mga panahong yon, papadudot, napatunayan ko na love is sweeter the second time around. Halos perfect na ang relasyon namin. Hindi nga nagtagal ay nag-live-in na rin kami. Tinara ko siya sa bahay ng mga magulang ko at namuhay na kami bilang mag-asawa. Pero papadudot, doon na nagsimulang lumabas ang totoong pagsubok sa buhay namin. Mag-usap nga tayong dalawa, Abby. Panimula ko sa kanya. Sandali, ano bang problema mo? Sinunod ko na ang gusto mo. Dito na ako nanunuluyan sa bahay mo. Nag-live-in na tayo. Para na nga tayo mag-asawa Ano pa bang gusto mo? Tanong niya sa akin. Mahal mo ba talaga ako ha? Seryosong tanong ko sa kanya noon. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman, mahal kita. Mabilis niyang sagot sa akin. Mahal mo ako kapag nakaharap ako sa iyo. Pero kapag nakatalikod ako hindi. Bigla akong sabi sa kanya. Hindi naman may tago ni Abby ang pagkainis sa akin. Teka Cisco, ano bang talagang gusto mong palabasin ha? Bakit ka ganun kanina? Nung nasa labas tayo parang hindi mo ako kakilala. Kung tratuhin mo ako kanina parang hindi mo ako boyfriend o live-in partner. Tapos hindi ka na rin sweet sa akin. Sa una ka lang magaling Kumpronta ko sa kanya. Okay, sorry na. Hindi ko sinasadya, huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit. Sabi na lang niya sa akin at anyong aalis na para magpahinga sa aming kwarto pero pinigilan ko siya. Hinihiling mo sa akin na habang tayong dalawa gusto mo pa rin maging malaya? Pinagbigyan kita, hindi kita pinigilan sa pagsama mo sa mga barkada mo. Binigay ko sa iyo ang lahat ng kalayaan. Hinayaan kitang makipag-text kung kani-kanino. Hindi kita pinigilan Abby kahit na alam kong sa sarili ko na may karapatan akong makialam at pagalitan ka, pigilan ka kasi boyfriend mo ko. Kaso pinakialaman ba kita? Hindi. Kaya sinasamantala mo naman ang panluloko sa akin. Akos ako sa kanya. Teka, naguguluhan ako. Niloloko kita? Ano ba yung mga sinasabi mo ha? Naguguluhang wika niya. May nabalitaan ako na meron ka raw kabit. Pagtatapat ko. Nagulat at nakita ko ang pamumutla ni Abby sa sinabi ko. At saan mo naman nahagilap ang chismis na yan ha? Alam kong sinusubukan niyang mag-deny noon sa akin. Alam mo, nakakasawa na itong eksena natin. Palagi na lang tayong nagtatalo. Kasi kung kani-kaninong lalaki ka nalilink. Hindi naman ako siloso Abby pero sa mga pinapakita mo at sa mga nangyayari sa relasyon natin, binibigyan mo ako ng dahilan para magselos.
paglabas ko ng aking sama ng loob sa kanya. Kung kanino mo man nasagap yung chismis, sinasabi ko sa'yo, hindi totoo yon. Puro kasinungalingan lang yon, period. Naiinis niyang sabi. Pues tigilan mo na nga yung pakikipag-textmate mo sa ibang tao at pakikisama mo dyan sa mga kabarkada mo. Masamang impluensya lang sila sa'yo. Demand ko naman sa kanya. Teka Cisco, at sino ka naman para pagdudahan ako? Sino ka para pakialaman ang buhay ko? Hindi pa tayo kasal, boyfriend lang kita Cisco. Alamin mo kung saan ka lulugar. Galit na galit niyang sabi sa akin. Kung ganyan lang pala ang pananaw mo sa isang boyfriend, sana pala, hindi ka na lang nag-boyfriend. Naibulalas ko. Oo sana nga hindi na ako nagkaroon ng boyfriend. Pinagsisisihan ko na at nakipagbalikan pa ako sa'yo. Kung alam ko lang na ganyan na sobrang demanding at sobrang possessive ka. Bigla na lang niyang sinabi yon sa akin. Bakit ka ba ganyan ha Abby? Bakit mo ba palaging sinasaktan ang kalooban ko? Masinsinang tanong ko sa kanya. Halos tumulo na nga ang mga luha ko ng sandaling yon. Hindi kita sinasaktan. Ikaw lang ang nananakit sa sarili mo. Hindi Abby. Kasi kung ayaw mo talaga ako masaktan, hindi mo gagawin yung mga bagay na alam mong ayaw ko. Sabi ko sa kanya. Maaring girlfriend mo ako pero wag mo naman akong ituring na bagay na pag-aari mo. Tahasan niyang sabi sa akin. Sa puntong yon ay umiyak na ako sa harapan niya. Bakit hindi ko maramdaman na mahal mo ako? Sige nga ipaliwanag mo sa akin. Bakit parang nanlalamig ka na sa akin? Bakit parang walang halaga na ako sa'yo? Tigilan mo na nga to. Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano eh. Hindi lang kita mapansin ng isang araw pinapalaki mo na. Cisco, kung hindi man kita mabati o malambing ng isang araw, hindi naman ibig sabihin nun hindi na kita mahal. Katwira niya sa akin. Na agad ko namang kinontra. Hindi Abby. Kung mahal mo talaga ako, palagi mo akong lalambingin. Palagi mo akong yayakapin. Palagi mo akong hahalikan tapos sasabihin mo sa akin na mahal kita. Ganon. Cisco, yun lang ba ang basihan mo ng pagmamahal sa'yo? Napakababaw naman. Napaka-immature mo. Reklamo niya. Ang gusto ko lang naman maging expressive ka sa akin. Ang sabi ko na lamang sa kanya bago siya umalis at iniwan akong mag-isa noon sa sala. Doon ay ibinuhos ko ang pag-iyak ang lahat ng sakit at sama ng loob ko kay Abby. And at that time, Papa Dudut, ay nanlalamig na sa akin si Abby. Hindi ko maintindihan noon kung bakit. Hanggang sa nadiskubre na lamang ng kaibigan kong si Kervin isang araw ang tinatagong sekreto ng live-in partner ko. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin yon sa akin. Ako naman syempre ay hindi ako naniniwala nung una. Pero sa paglipas ng panahon sa mga araw na nanlalamig siya sa akin ay unti-unti kong na-realize na totoo ang sinasabi ng kaibigan ko na may pinagkakaabalahan ng ibang lalaki si Abby. Dahil doon ay kinausap ko na siya at nauwi sa pagtatalo. Hanggang sa nakapag-decide na lamang ako na i-give up siya at nagpaalam sa mga magulang ko na aalis muna ako papunta sa probinsya namin sa Sorsogon. Pero bago ko umalis papunta ng Sorsogon ay isang pagharap ang nangyari sa amin ni Abby. Minadiscover kami ni Kervin tungkol sa iyo. Diretsang sabi ko kay Abby. Sino si Roger? Anong papel niya sa buhay mo? Natameme naman si Abby sa tanong ko. Bagong boyfriend mo siya? Tama ba ako? Cisco, I'm sorry. Tanging nasabi na lamang niya sa akin. Sa puntong yon ay gustong bumagsak ng mga luha sa mata ko. Pero pinigilan ko at nagpakatatag ako. Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Hindi naman ako nagkulang sa pagmamahal ko sa iyo ha. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, halos wala na akong tinira pa sa sarili ko. Tapos sa huli ipagpapalit mo lang pala ako sa isang lalaki may asawa at anak na. Abby, anong klase kang babae? Ang sama mo!
Sigaw ko sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka pero nakukulangan pa rin ako sa iyo. Katwiran niya sa akin. Kulang pa pala yung mga ginawa kong pabor sa iyo. Kulang pa rin pala kahit na ilang beses kong binigay ang sarili ko para sa iyo, Abby. Walang-wala na ako. Naibigay ko na sa iyo ang lahat. Balik ko sa kanya. Hindi naman nakakibo noon si Abby at halatang guilty. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Kaya pala hindi ko nadamay ang sinasabi mong pagmamahal mo sa akin kasi meron ka na palang Roger. Sige Abby, kung talagang ayaw mo na sa akin, edi sige pinapalaya na kita. Break na tayo. Tinatapos ko na ang lahat ng namamagitan sa atin kasi hindi ko na kayang tiisin ka pa. Sana mapatawad mo ko, Sisko. Tipid na wika niya. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Huwag kang umasa. Seryosong sabi ko sa kanya. Sisko, gusto ko lang malaman mo na kahit nakukulangan ako sa iyo, minahal pa rin naman kita. Nagkataon lang na dumating si Roger sa buhay ko. Pero kung hindi siya dumating, malamang ikaw lang ang mamahalin ko. Paliwanag pa niya sa akin. Pumatol ka sa may asawa. Ang lakas ng loob mong manira ng pamilya? Sabi ko sa kanya. Oo Papa Dudut, pamilyadong tao na nga yung pinalit sa akin ni Abby. Wala akong magagawa, mahal ko siya eh. Katwiran pa niya. Paano kapag nalaman ng asawa ni Roger na kalaguyo ka ng asawa niya? Huminga naman siya ng malalim bago muling nagsalita. Ako nang bahala dun. Tanging sagot niya sa tanong ko. Hindi ka talaga nag-iisip. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Napapailing kong wika sa kanya. Sige Abby, bahala ka na sa buhay mo. Sige, mahalin mo siya at saktan mo ko. Gawin mo kung ano yung magpapaligaya sa iyo. Yun na lamang ang huling sinabi ko sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala akong balita kay Abby. Hindi ko alam kung nagkatuluyan na sila ni Roger, and after 1 year sa Sorsogon ay bumalik ako ng Maynila para magtrabaho. At heto nga, isa nga akong call center at team leader. Pero aminin ko sa inyo, Papa Dudut, na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on kay Abby. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko alam kung kailan o kung paano ko siya makakalimutan. Umaasa na lamang ako na sa pagising ko isang araw ay wala nang sakit na nararamdaman ko dulot ni Abby. Ito lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sana'y mabigyan ninyo ako ng advice. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Sisko. Ang ipinakita sa atin ni Abby ay isang sign of immaturity. Hindi siya makontento sa isang lalaking mamahalin. Palagi siyang may hinahanap na bagay o katangian na wala sa mga lalaking nakakarelasyon niya. Hindi po niya alam kung ano ba talaga ang hanap niya sa isang relasyon. Ang mga ito ay nagpapakita lamang na hindi pa handa si Abby na pumasok sa isang seryoso at matured na relationship. At ikaw naman Sisko, hindi naman masama na mahalin mo ang mga babaeng katulad ni Abby. Pero ilang beses ka na niyang niloko at sinaktan. Once is enough, two is too much. Patunay lang sa mga ginawa sa iyo ni Abby na hindi ka niya talaga kayang mahalin at huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa kayo dahil deserve mo ang mas better kesa kay Abby. Alam mo, makakalimutan mo rin ang babaeng yan. Yes, it takes time pero darating ka din sa puntong marirealize mo ang iyong pagkakamali at tatawanan mo na lamang ang lahat ng ito. I-open mo ang iyong puso sa iba at higit sa lahat ay ask guidance sa ating Panginoon nang sa ganon ay mapadali ang iyong pag-move on. Muli maraming salamat sa iyo Sisko sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po